Tapos ito, with business ko. Oh. Yung inventory mo, ay yung equipment mo, magkano yung amount? 700. Kung sakali sana walang business ko, ang equipment ko ay 700. Ang accumulated depreciation ko ay 200. Okay? So therefore, ang aking book value, 500. Ayan. Kaya lang, dahil nagkaroon ng business combination, meron akong ginawa. At ang ginawa ko kanina, mapapansin mo dito, dinagdagan mo. Tama? Ano ba? Dinagdagan mo. So therefore dito, kung dinagdagan mo, equipment mo 700 pa din, kaya yung accumulated depreciation mo, 200 plus, dagdagan mo ng 50. 250, tama ba yun? 200, saka yung 50. Nakita mo yung sa number 2? Ayan. Lalabas sila dito. Minus. 450. Tingin. Ilan ang remaining useful life? 10. Divide by 10. Ilan ba sila? 5,000. Okay, so let's say ilan? 10. Alabas? Ilan? Ilan? 4,000. Ulit. Kasi si Shaq, discuss mo sa akin. Matapos na nga tayo. Pwede na. Hindi kasi, ang concept kasi guys, ganito. Pag-discuss natin, okay lang naman. Bata ko sana sa DSA muna i-discuss para at least hindi kayo may lang. Pero dito tayo. Dito tayo sa punto na number 5 na. Sige, discuss ko na. Okay. Okay guys. I-open ko eh. So, kung sakaling mo yung business ko sana, ang ating combination lang, 700, okay, divided by 14 years. So that's why ito ay 50,000. Kaya lang, nagkaroon kasi ng business ko, kaya yung valuation natin, hindi dapat 500 ganyan. Ano yung may nakumit natin kanina? 750 minus 150. Di ba 150 ito kanina? Yung beginning. Doon na tayo sa beginning mo. Ilan nga ito? Okay, kaya ka naguguluhan kanina. Ayan, 550. Eh ngayon, kung nagkaroon ng business combination, ilan talaga yung value ng equipment? Based sa fair value. 500 lang. Okay. Now, kung wala sana business combination, ang ating depreciation lang sana ay ilan? 5. So every time na magde-depreciate ka, ano entry mo? Debit depreciation expense. Ilan? 55. 55. Tama? 55, diba? Upos naman. Depreciation expense, credit accumulated depreciation, 55. Kung saan ang wala, business ko. E nung nagkataon ng business ko, ano dapat yung value mo, tama? Divided by 50, ano plus 50,000, tama ba yun? So therefore, every time na depreciate ka, depreciation expense, 50, tapos credit, accumulated depreciation, 50. Ayan. Okay. Ngayon, ano yung nakalagay ko? Ilan? Ang entry mo, debit accumulated depreciation, 5,000, tapos credit, depreciation expense, 5,000. Bakit yun yung entry? Okay, gusto nyo sabihin sa'yo, kaya ganyan yung amortization mo, sir. Kasi, dapat, kung wala sanang business combination, ito yung aking entry. Eh kaya nung gumawa ka ng business combination, ito na. Ano ang tama? Ito. Yung business cost. Oh. Ilan ang tama ng depreciation expense mo? Ilan ang i-record? Kaya mo binabawasan ng 5,000. Okay, so sana hindi ko na lang i-discuss. Yun na lang video yung shortcut. Okay tayo sa shortcut. Ang shortcut lang natin, ang basic rule, kung magkano yung adjustment, 50,000 divided by the useful life, 5,000. Tapos, ano pala yung kasama ng accumulated? Pag naka-debit ang accumulated, credit mo ang depreciation expense.
kung naka-credit o accumulated na debit mo, depreciation, okay tayo sa number 5. Okay na, tapos na. 5, last na lang. Thank you, Lord. Tatapos na yung pag-video ko. Okay tayo sa last. Puno na history. Number 6. No oras na. 8:30. 7:43. 7:43. 13 minutes.